What's up guys? It's me, Eka. Good morning. At nandito kami kaya dito Noli ay pinapaayos namin yung motor namin kasi kailangan wildingin yung sa may clutch niya. Tapos pupunta kami ng kasama ko doon sa Inilawan para ipakita sa inyo yung sitwasyon ulit namin doon kasi nga 'di ba binaha na naman ulit kami. So mag-iintay lang kami ng ilang minuto para matapos na agad yung sasakyan namin para makapunta na rin kami doon at nang makita nyo rin ulit kung gaano na ba kababa yung tubig or kung gaano pa kataas, ganon. Kasi nung nasa kwarto kami, talagang madami siyang tubig hanggang sahig namin siya. Nga guys, yung upload ko nung nakaraan, yun pa yung nakaraan na, 'di ba, nag-stop ako sa pagbablog ko, pero ngayon andito na naman ako, nagbabalik ako. Halos sa isang buwan na rin kami mahigit dito sa evacuation center. Mahirap yung sitwasyon namin dito, pero wala kaming magagawa kasi yun na naman, binaha na naman kami. Kaya papakita ko na naman sa inyo yung sitwasyon namin doon. Guys, ilang minuto na nga lang at sisimulan ng gawin yung motor namin na i-welding na siya para makapunta na rin kami doon. See you! Ayan guys, sisimulan na rin siyang weldingin para makapunta na rin kami sa pupuntahan namin. Medyo may katagalan dito pero kailangan namin mag-intay para may pakita ko sa inyo ang sitwasyon namin doon. Ayan, kasama ko nga pala yung baby ko. Tapos ito pala si Kuya Ardan, siya yung mag-welding sa aming sasakyan. Kasi ayan guys, biglaan siyang nasira. Buti na lang dito kami napatapat sa may nagagawa talaga ng motor dito sa amin. Ayan guys, sinisimulan na siya. Ayan, medyo matagal din po ito kaya ayan, mag-aantay na lang po kami. So ayan guys, tapos na din sila. Guys, pupunta na kami ng Lawa. See you! And guys, tinan nyo yung mga binaha dito sa amin. Tinan nyo yung ibang talok, kaya yung ibang tanim. Halos nabulok na lang siya kasi inabot din siya ng tubig. Sipin nyo yung dati, hindi pa naman hanggang dito naabot yung tubig. Halos hanggang doon lang din sa amin. Tapos ngayon, tamo naman yung mga tanim dito talagang nabulok na siya. Hindi na siya mapapakinabangan. Kailangan ulitin yung pagtatanim sa kanya para may maani lang yung may-ari ng bukid na ito. Kaya yan, kawawa din talaga sila. Tingnan nyo guys yung mga bangka. Nandito na sa may kalsada. Papunta din sa amin. Malayo pa rin yung lalakada namin bago kami makarating. Guys, medyo mababa pa rin dito. Pero pagdating doon sa dulo, ay talagang medyo may kalaliman na rin ulit yung tubig. Buti nga guys, bumababa na daw ito. Sabi ng mga nandito naiwan. Kasi hindi sila nag-evacuate Dahil mayroon silang mga babantay ang mga patanga dito. Yung patawagin dito sa amin ay screen. Ayan. Yung parang sarap magbangka. Kita nyo kanina napakababaw pa lang pero ngayon ay hanggang dito na namin. Yan, hanggang dito na yung tubig. Kasi tignan nyo guys, may kalabaw pa sa madadaanan namin. Kasi guys, kaya may kalabaw dito kasi meron siya ditong makakaing mga water lily. Yan, ganyan yung kinakain niya. Kasi tignan nyo guys, yung mga kaluangan, lahat ng matatanong nyo dyan na may tubig ay palayan po yan. Kung nakita nyo dun sa mga nakaraang vlog ko, na binaharin ulit kami dito. Yan, halos mas mataas po ngayon ang tubig kaysa po nung nakaraan. Tapos, ayan. Ito po yung palayan ni Tatay Mayo to. Palayan to ni Tatay Mayo itong isang pitak na to. At di na talaga siya makita kasi puro water lily na siya, kangkong. Yung kangkong na hindi siya nakakain. Ayan guys, kay Tatay Mayo po yan. At sobrang lalim po ng tubig. Kung makikita nyo yung kalabaw. Nakatayo po yan, sobrang laki niyan. Halos di na, lulubog na siya. Ayan, palain niya ni Tatay Mayo guys Yung mga nakakaalam, yung nililay sa dati ni Tatay Mayo na may kanal na palayan niya, yan po yun. Ayan, sobrang lalim na ng tubig niya. So ayan guys, kung makikita nyo yung tubig kanina ay hanggang dito ko lamang. Pero ngayon ay malapit na siya sa may tuhod ko. At kung mapapansin nyo, itong mga water lily na to, ay, nakaharang ito dito sa kalsada.
yung daanan papunta dun sa amin. Medyo malayo pa rin yung lalakada namin bago kami makarating doon. Kung mapapansin nyo naman yan, bahay ni Manong. Yan, nandyan siya. Tapos, ayun nga, parang hirap din tayo dito maglakad kasi baka masalabit tayo nito. Mga, anong tawag dito? Mga damo na to. Yan, kung mapapansin nyo guys, nabubulok na. Nabubulok na yung mga ugat-ugat dito, yung mga tangkay-tangkay niya. At ito naman guys, itong palayan na to, ito ay kay Kuya Itchad to. Yan. Yang binubukid din siya ni Tatay Mayo dati. Pero nga ito guys, bago pa kami umalis, bago pa bumaha dito, ay may tanim na siya. Malalaki na yung tanim niya. Kumbaga, buntisan na siya, uot lang na yung pinakang palay niya. Pero wala, minalas pa rin talaga. Kaya yan, nalubog, nabulok. Kasi hindi na yan siya, hindi na napakinabangan. Sipin nyo guys yung sinasabi ko sa vlog ko dati. Ang magsasaka dito sa amin, gagastos sila ng libo-libo para lang meron silang maani. Tapos yan, ganyan yung nangyayari, napipinsala lang ng baha. Tapos buti naman sana guys kung may napapakinabangan sila sa mga farmers, kung naibabalik man lang yung pera na ginastos sila. Pero guys, hindi. Sariling sikap lang din talaga na magsasaka dito sa amin ng magtanim at gumastos ng sari-sarili para merong makain, maani, may pambayad sa mga utang. Pero ganito, binabaha siya kaya wala rin kami napapakinabangan katulad namin. Yun, doon yung palaya namin. Pero kami guys, hindi pa kami nagtanim kasi nung time na magtatanim na sana kami, sakto naman bumaha. Kaya yun, buti na lang hindi kami nakatanim, hindi kami nagastusan. Pero yung mga karatig namin dito guys, yung mga katabi ng palaya namin, ay talagang napinsala sila. Sipin nyo guys, yung makikita nyo, yung napakaraming tubig na yan. Lahat po yan ay palayan, hindi po yan sapa, hindi po yan kanal. Yan po ay palayan talaga hanggang makarating po rin sa amin. So ayun guys, tara samahan nyo kami. So ayun guys, meron lang din ako ipapakita sa inyo kung gaano ba kataas yung tubig dito kala Ate Jessica kasi nandito na tayo pinamanong eh. Yan, ipapakita ko sa inyo kung gaano kataas yung tubig noon at ngayon. Kasi dati guys, yung tubig kapag binabaha kami dito ay hindi naman siya inaabot hanggang dito. Kasi yan guys, makikita nyo, hanggang dito pala umabot yung tubig. Yan, hanggang dito siya. Samantalang dati, hanggang dito lang umaabot yung tubig. Tapos, wala na, tama na. Tapos yung mga nandun, sanap-sanap lang, kumbaga parang kunti lang tubig. So imagine, ganito kataas yung tubig dito sa kanila umabot. Ibig sabihin sa amin, mas lalo pang inabot yung sahig ng bahay namin. Kasi dati hindi naman guys inaabot eh. Pero sabi nga nung mga taong taga dito sa amin, yung parents ko, inabot din daw talaga yung sahig namin. Kaya may nagkukubli nila yung mga iba namin gamit doon, yung mga hindi pwedeng mabasa. So, ibig sabihin dito kila Ate Jessica ay talagang kawawa din kasi inabot ng tubig yung pinakang kaloob-looban ng bahay nila na samantalang dati hindi naman inaabot. Ayan guys, makikita nyo naman. Ayan, yung isa nilang motor hindi na rin naisalba. Sobrang hindi na siguro siya mapatakbo gawa ng abot na rin ang tubig ng kanyang makina. So isipin nyo dati sa mga vlog ko pag pupunta ako dito ay ganito lang kababa yung tubig, halos hindi pa inaabot sa may papag nila. Tapos ngayon umabot ng ganun kataas. Sobrang grabe naman yung pininsala ng bahang to. Dati hindi naman yung ganun kataas. Tapos ngayon lahat ng bahay namin dito na pag-abot ng tubig noon ay napakaliit lang. Isipin nito, kila Ate Jessica, dahil pataas ang binaba ng tubig. Dahil guys, siguro kung hanggang dito, hanggang dito yung tubig niya, tapos ganun yung ibinaba niya, sobrang baba na. Kasi diba makikita naman yung kalungkutan niya, kung gano'n siya kataas nung kasagsagan pa yung ulan. Pero buti na lang talaga guys, hindi na siya masyadong umuulan dito sa amin sa Oriental Mindoro. Hindi na siya masyadong nag-uulan. Ewan ko lang po sa ibang bayan dito po sa amin sa Mindoro. Hindi ko po alam kung nag-uulan pa rin sa kanila. Pero dito po sa amin ay hindi naman na masyado. Kumbaga parang sumisinag yung init na kahit pa konti-konting oras lang. Ang mahalaga wag na siyang umulan, mahibas na tong tubig para makauwi na ulit kami sa aming kanya-kanyang tirahan. Kasi sobrang hirap guys ang sitwasyon po namin sa evacuation center. Hindi po kami makatulog ng maayos sa sobrang ingay ng paligid. Hindi po kami masyadong makakain dahil wala naman pong mga trabaho yung mga tao doon. Kasi katulad nga po nito, nagtalok po sila, tapos yung mga tinalokan nila na pinsala ng baha, wala rin po silang makakain. Katulad po namin, wala po kaming makakain kasi wala nga po kaming naani.
Tapos karamihan po yung ibang mangingisda naman dito, may kanya-kanya po kaming screen, may kanya-kanya po kaming patanga, mga lambat. Pero hindi guys namin napapakinabangan kasi nauunahan po kami ng iba namin nauunahan po ng ibang mangingisda. Ang pinakang may-ari po ng kumbaga parang nananakawan kasi guys wala naman talagang natitirang tao dito, kaya anytime pwede nilang unahan magpando yung may-ari. Hindi ko naman guys sinalahat, pero sadyang nangyayari po yun dito sa amin. Yung hindi man lang nila iniisip na lahat naman yung iba namumuhunan para merong kanya-kanyang hanap buhay, pero yung iba talaga guys hindi nila naiisip yun. Ang hirap lang isipin na gagastos ka tapos iba yung makikinabang ng pinagkagastusan mo. Pwede naman kumuha guys ng konti, pakonti-konti. Ang mahalaga ayusin lang at magtira ng konti sa may-ari para kung sa ganun na hindi naman nakakahiya kahit na malaman na ikaw yung kumuha, ganun. Pero guys mahirap pa din, nakakasama ng loob sa may-ari kasi nararanasan yung guys ng papa ko. Magpapakirap siyang ilipat yung screen niya na kung saan napakalayo pa, tapos pagpapandawin niya, tumba-tumba na yung screen niya, tanggal-tanggal na yung pinakang tulos niya. Diba nakikita niyo naman yung mga tulos niya pag namamando kami ni Kuya Edwin. Yung guys ay wala namin sa putol-putol na, ibig sabihin wala talagang mahuhuli yung tatay ko kasi nakatumba yung screen tapos putol pa yung pinakang stick niya. Ibig sabihin pagpasok ng screen lalawas pa ulit siya. So ayun guys, ayan, naglalakad na rin ako papunta dun sa amin. So ayun guys, dun na lang ako magbibideo ulit pag nasa bahay na kami. So ayan guys, nandito na tayo sa pinakamalalim na parte dito po sa amin sa kaduluduluhan. Kung makikita nyo yung bahay ni Ate Gagay guys, yung kalahati ng bahay nila ay talagang lubog na sa tubig. Yan, tapos tinan nyo yung tubig ko dito. Ayan, nasa tuhod ko na po siya. Ayan, nasa tuhod ko na siya. Tapos ito po kasing dinadaan namin na medyo mataas pa rin to. Pero pagdating doon kila Ate Gagay, ay pababa po yun. Kaya po yung bahay nila ay talagang abot na ng tubig. Tapos wala pong kasaygsayg yung bahay nila. Kumbaga po ay diretso. Tapos kung makikita nyo naman, ipapakita ko din sa inyo itong bahay ni na Baknet. Ayan, makikita nyo siya sa may puno. Medyo natakluban pa siya. Yung bahay po nila Baknet, kaya hindi po siya masyado nabot ng tubig. Dahil siya po ay may papag, may sahig katulad po ng bahay namin. Pero mas una po kasing dadaluyan ng tubig yun sa amin bago pa po itong sa kanila. So ibig sabihin, mas mataas po doon sa amin kaysa po dito. Ayan, makita nyo naman yung kubo-kubo po dyan ng may-ari nitong palayan na to. Yan, puro tubig na yan. Ay inabot din po ng tubig ang kanyang loob. Medyo mataas din yan guys, pero inabot pa rin siya. Tapos ito naman kay Chong, medyo mababa na rin dito kay Chong kasi hindi na siya abot dun sa may pinakang ano niya, haligi. Yan. Tapos yan guys, yun naman yung sa may amin, puro water lily. So ayan guys, andito na nga ako malapit sa bahay namin. Pero ipapakita ko din muna sa inyo tong bahay ni Kuya Anlo. Ayan. Halos guys, humilig na yung bahay niya, hindi na kinain ng tubig. Ayan, humilig na po yung bahay niya. Ay, comment nyo nga po sa comment section kung aari pa ba itong tirahan kasi guys, may paggato na talaga to kasi lalo na yun, halos isang buwan mahigit kami nasa evacuation, tapos isang buwan din mahigit itong ganito. Kaya parang gato na to guys, kapag humiga ka na dyan, talagang magigiba na siya. Sobrang gato na kasi humilig na siya eh. Tapos guys, makikita nyo ito papunta dito sa amin na ito kalsada pa. Puro water lily na. Puro water lily na guys yung papunta sa amin. Isilipin natin guys yung loob ng bahay namin kung ano ba itsura. Kung okay lang ba o baka sadyang parang daig pa binagyo. Lalaki ng water lily guys. Tingnan natin. Guys, may mas malma pa pala. Kasi guys, tira itong kadugtong ng bahay ni Kuya Jujil. Ayan. Kumbaga, yung pinakang
lalagyan niya ng mga gamit, yung mga importanteng gamit. Ayun guys, gumuho na. Sa sobrang pagkakagato, sa sobrang tagal na rin ng tubig. Kawawa naman, no? Buti pa yung kulungan ng manok, hindi natumba. Tapos yung bahay nila. Yung bahay ni Kuya Judy, ito isipin mo, di ba mataas yung bahay ni Kuya Judy na yan? Tapos sa abot ko naman. Guys, yan na po yung bahay namin. Kitang-kita po namin kung paano at gaano kataas yung tubig kasi guys, basang-basa pa po yung pawid. Yan po ang bahay ng lola ko. Tapos dito nga po sa amin yung tindahan ng mama ko guys, naabot. Isipin nyo yung sahig namin, naabot niya sa sobrang taas na yan. So makita nyo yan guys, yan yung palibot ng dito sa amin. Yan o. Yan guys, yung kasama ko sobrang taas na rin talaga ng tubig. Pero guys, susubukan namin na pumasok doon kung makakapasok pa kami. So ayun guys, nandito na kami sa bahay ng lolo ko at ayun pahirapan pa nga namin inaalis yung tali nito. Tapos guys, tinan nyo naman, papakita ko po sa inyo kung gaano kataas yung tubig dito. Makikita nyo mamaya yung sahig ng lolo ko, talagang sobrang putik pa niya kasi inabot nga po talaga siya ng tubig. So guys, papakita ko po sa inyo. Ayun guys, nakapasok na po kami dito sa bahay ng lola ko. Ayan, itinaas yung mga gamit, pinasok yung papag na nandun sa labas. Tingnan nyo naman to. Ano yung sahig niya, sobrang magagabok pa. Inabot talaga siya guys ng tubig. Sobrang taas na nito guys, pero naabot pa rin talaga siya. Ayan. God. Sobrang dami. Baka ito yung mga gato na. Tapos guys, pag balik ulit namin dito sa amin, kailangan namin, may mga kailangan pa ulit namin ipaayos o ipagawa dito dahil syempre yung mga dingding na namin guys, ayan, naabot siya ng hangin. Kaya pinagin niya na siya. Tapos guys, yun doon nga sa labas, katulong sa may tindahan ng mama ko yung sa may bahay namin. Kailangan ko yung pagta ng mga kahoy guys, tsaka mga kahoy paano sana ng pangbubuhay na doon yung sa palayan. Magsikat na ng ulit para maipagawa utay-utay yung mga kailangan ipaayos kasi guys, hindi lang naman kami yung kailangan mapaayos kasi kita nyo naman yung mga pinakapakumbay kay Ate Dagay, kay Kuya Boy, kasi yung mga taga dito sa baba. Guys, mas malalaki po ang diferensya po naman mga bahay po nila kaysa po dito sa amin. Pero ito naman po guys, bahay namin magpagtsatsagan para mo po siguro ito bago po ay napagawa. Pero ang pinakadelikado dito guys, itong mga sahig namin na nabasa. Kasi guys, sa loob ng isang buwan, ito bago pa bumaba yung tubig, ay kailangan ipaayos kasi guys, gagato na to. Malalambot na siya. Ayan guys, yun yung bahay ni Tatay Mayo doon. Hindi na ako makapunta doon dahil sobrang taas na talaga ng tubig. Baka lumubog na yung katawan ko doon sa tubig. Tapos yung view deck, ayun o. Sobrang daming water lily. Yan. So ayun guys, tatapusin ko na tong video nito. Pero bago ito matapos, nais ko lang mag-shoutout. Shoutout po kay Ma'am Sylvia Crisostomo, kay Ma'am Janice, kay Ma'am Ina Javier, kay Ma'am Rochelle Alagaw Javier, kay Tito Jeff, at kay Tito Boy Pereya, kay Tatay Mayo, kay Nanay Felisa Humarang, kay Denden, kay Jimmy, kay Meme at kay Mimay, sa lahat ng taga-Lagunang solid subscriber po namin, at ganoon man kay Ma'am Sonia Kabuhay at kay Ma'am Josepina Alatiit from Dubai, yung mga subscriber pa po namin na iba, sina Ma'am Abigail Humarang, and maraming salamat po sa suporta ninyo. God bless po. So yun guys, see you next vlog.